COA Memorandum 2020-01. What is the basis of that COA memorandum? Because you cannot issue a memorandum without the legal basis. What is the particular provision of PD 1445 which has the basis for the COA to issue that memo? Section 40, attorney, dahil pumupunta ka dito, hindi ka nag-aaral sa subject matter ng hearing na to, sa ginagawa ninyo, hindi po special audit team yung ibig sabihin ng SAT. You sat on the case. Inupuan ninyo. Production of documents. Mali po. Sa ginagawa ninyo ngayon, tikom yung bibig ninyo. Pong Seria, please proceed. Alam mo, taga-kuha, talagang nagingit-ngit na yun. Nakailang committee hearing na biruin mo yung nilalakad ko from north to south, nakailang hearing na tayo, tapos marinig ko lang dito na hindi mo pala alam yung ano, bakit ka nag-a-attend dito? Bakit yung pinadala? Kung halimbawa lawyer ka, pupunta ka sa hearing, hindi mo pinag-aralan yung kaso. Now, let me go to my observation para malinaw lang. Anong klaseng ginagawa ninyo sa COA? Anong klaseng trabaho ngayon? Kasi baka hindi tayo nagkaintindihan eh. Anong klaseng trabaho ang ginagawa ninyo ngayon in as far as this case is concerned? Sir Chair, with regard sa financial assistance na audit of Cagayan, nasa final stages na po siya. The special audit team is just incorporating Hindi po, mali po yung, napakahaba na yung ano, yung specific na trabaho na ginagawa nyo. Ano ba? Audit, investigation, yan yung ibig kong sabihin. Ano ba yung in as far as this case is concerned? Anong klaseng trabaho ng COA ginagawa? Kasi may recommend ako later on, pati kayo pakasuhan ko sa ombudsman, neglect of duty kayo eh. So, wala sanang investigation dito kung ginagawa nyo yung trabaho ninyo. Bakit? Di ba motu proprio dapat trabahuin nyo without the need of a certain representative, no? Filing a resolution. Ang daming trabaho dito. Committee on Energy, taga-energy ako. Napilitan akong pumunta dito kasi last year, palagi ko, hindi dapat kayo dyan sa COA. Anong klaseng trabaho ang ginagawa nyo ngayon? In as far as the case under investigation is concerned, anong klaseng trabaho? To be specific. Sir, we can kakandak po kami ng fraud audit investigation po sa Handa kayo ng... and now, sir, finalization na po. Hindi ko tinanong yan. Ang trabaho lang. So, you're telling this committee, Mr. Chair, nagkakanda kayo ng fraud audit. If that is the case, what particular provision of your charter ang ginagamit niyo as the basis? Anong particular provision ng charter niyo ang ginamit niyo as the basis of conducting that? Ulit tayo dito. Nagtuturuan kayo. Sir, ang basis po namin is yung PD 1445, sir, in general. Ano nga particular provision? Kasi magkaiba yung mga provision dyan. Kung normal na audit lang, ibang provision. Kung mga fraud na, may ibang provision. Be specific. Kasi abogado ka eh. But, sir, if I may, sir, Sir Chair, but in particular po sa fraud audit, ang pina-follow din po namin na specific guidelines sa amin is COA Memorandum 2020-01. What is the basis of that COA memorandum? Because you cannot issue a memorandum without the legal basis. What is the particular provision of PD 1445 which has the basis for the COA to issue that memo? Kasi ang pinag-usapan natin dito, sabi nyo, nagkanda kayo ng audit. So, for me, I am not a lawyer. You are using the power, your power, under Section 40, yung pinag-usapan natin. Ano yung Section 40, attorney? Dahil
pumupunta ka dito, hindi ka nag-aral sa subject matter ng hearing na to, investigatory and inquisitorial powers, power to punish for contempt. Tama po ba? That is the basis. Kaya nagkanda kayo ng fraud audit. Dahil hindi na ordinaryong audit yung kinakandak ninyo. Hindi regular. Go, please answer. Sir, I think, Sir Chair, I think that pertains to the contempt power, sir. Iyon na nga. Kaya sinabi ko to, dahil bakit napakahaba ng proseso ninyo, mayroon naman kayong power. Ano bang ibig sabihin ng SAT? Special Audit Team, Mali po. Sir Chair. Sa ginagawa ninyo, hindi po special audit team yung ibig sabihin ng SAT. You sat on the case. Inupuan ninyo yung kaso. Yan po yung nangyari dito. Ano ba ang ibig sabihin ng dosisticom? Production of documents. Mali po. Sa ginagawa ninyo ngayon, tikom yung bibig ninyo. Bakit inabot kayo ng ganito katagal? Kaya po, yan ang nasabi ko dahil sa obserbasyon ko sa mga nagdaang hearing, talagang wala kayong silbi in as far as this case is concerned. Sinadya nyo ba, Mr. Sir, na patagalin to? Sir, no, sir. Bakit po tumagal ng ganito pag hindi nyo sinadya, Mr. Chair? Sir Chair, nag-apologize po kami sa perceived delay, but ang naging audit po kasi is intensive po kasi naging audit, and sa considering the number of transactions involved, and Mr. Chair, auditor po ako. Kung pwede mong pahabain, pahabain. Pero in this case, Section 40 is very clear. Pag hindi nila sinubmit yun, paragraph 2 will apply. Paragraph 2 will apply. Yung contempt power ninyo, bakit hindi nyo ginamit yung paragraph 2? Oh, gusto nyo, basahin ko. Oh, uulitin ko. Yung Section 40, investigatory. Kasi nag-investigate na kayo dahil fraud na eh. Hindi na to regular na audit. Hindi pangkaraniwan. The chairman or any commissioner of the commission, the central office managers, the regional directors, the auditors of any government agency, and any other official or employee of the commission. Biruin mo, any other official or employee of the commission, deputize, no, in writing. Diniputize na yung SAT eh. Pero anong ginawa nila? This SAT on the case. Inupuan nila. So, the chairman shall in compliance with the requirement of due process have the power to summon the parties, no, brought before the commission for resolution, issue subpoena. Yan yung mga dosisticom na ginawa ninyong tikom ang bibig ninyo, no? Or inquiry on any matter within the jurisdiction of the commission. So, pagkatapos niyan, sabi nyo ngayon, hindi sila nag-comply, hindi sila nag-reply doon sa mga dosisticom. Kasi tikom ang bibig nila. Pinabayaan ninyo. Dapat automatic, even without the necessity of filing a resolution in Congress, dahil trabaho ninyo, you apply, no, paragraph 2. The commission shall have the power to punish. Kaya nga, nandito yung provision na to. You are a lawyer. What do you think is the intent of the framers of PD 1445 in providing this particular provision? What do you think is the intent? Kuha. Sir, to punish non-submission of. Iyon na nga eh. Malinaw na nga yung batas. No room for interpretation na pahabain pa. Punish, no? To punish contempts provided for in the rules of court. Magagamit niyo yung rules of court under the same procedure and with the same penalties. Piruin mo yan. The same penalties, the same procedure. Any violation of
any final and executory decision, order or ruling of the commission shall constitute contempt of the provision. Napaka-tigas po ng provision na to. Pero, tikom yung bibig ninyo and you sat on the case. Kaya ang interpretation ko sa sat ninyo, hindi yung special audit team. Inupuan ninyo. Kaya ang interpretation ko sa dosis tikom ninyo, tikom ang bibig ninyo. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Dagok.